Ito ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ni Zoe sa tanang buhay niya, ang sumama kay Dax. Kahit na alam niya na walang kasiguraduhan ang kanyang maging kinabukasan kay Dax. Ngunit hadlangan nga siya ni Annalyn at nitong si Lyndon. Si Lyndon ay tumawag na agad ng kapulisan kung kaya't na corner nga itong si Dax dahil napaligiran na siya ng mga pulis. Ngunit walang magawa si Dax, kundi i-stage na nga itong si Annalyn na paharang-harang din at bida-bida din naman. Sigaw na lamang itong si Annalyn dito nga kay Dax. Sinabi nito na tigilan na ang kanyang mga pinagagawa dahil wala na talagang ibang magiging paraan kundi ang pagsuko na lamang sa mga pulis. Dahil kung hindi niya iyon gagawin agad-agad, maaaring marami pa ang mapapahamak. At hindi lang yun, nasa panganib ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Ito nga si Zoe at ang kanyang dinadalang tao. Subalit, matigas ang ulo nga nitong si Dax. Hindi niya alintana ang kapamakan dahil naisip nito na ito na lamang ang tanging paraan pang sa ganon ay tuluyan siya makalaya at matakasan ng mga pulis. Subalit, magagawa ba niya yun dahil sa dami na nga ng pulis na nakapaligid sa kanya? Kaya naman itong si Zoe ay hindi naman pakali at sinabi nito na tigilan na lang at sumuko na lamang siya alang-alang sa kanilang anak. Kung di, mahihirapan siya. Maaaring maputukan na nga siya ng baril ng mga kapulisan kapag siya ay patuloy namang laban. Mga ilang saglit pa nga ay magugulantang ang lahat dahil bigla na lamang mabubulagta itong si Dax sapagkat merong isang sniper na inutusan nga nitong si Doc Carlos upang patumbahin na nga ng tuluyan itong si Dax dahil alam naman ni Doc Carlos na nagkagulo na at hindi na malalaman kung sinong pumatay o ang mga pulis pa. Magugulat na lamang sila dahil hindi pa nakapagpaputok ang mga pulis na tuluyan na itong napatay ng kung sino. Nabigla si Zoe sa kanyang mga nakita, hindi niya sukat akalain na ganun ang mangyayari sa kanyang minamahal na si Dax. Hindi niya ine-expect na mamatay ito sa kanyang harapan. Kaya naman nasobrahan siya sa stress at bigla na lamang itong nahimatay. At ang pinakamasamang balita ay nalaglag pa ang batang dinadala nitong si Zoe dahil sa stress na kanyang nararamdaman at pagod na rin ng katawan. Kaya naman, matapos nga ang pangyayaring iyon, malalaman niya ang lahat-lahat at kasusuklaman nga niya ang kanyang amang si Doc Carlos matapos matuklasan na siya pala ang naging dahilan at siya pala ang nag-utos kung bakit nawala ng tuluyan itong si Dax. Kaya naman lalong lumalayo ang loob ni Zoe dito kay Doc Carlos na minsan na nga silang magkaaway. Nadagdagan pa ito dahil sa issue nga sa pagpapatay nga dito kay Dax. Sinabi naman ni Doc Carlos na ginagawa lamang niya ang mga bagay na iyon sapagkat alam niya na nasa panganib siya na sitwasyon at iyon na lang ang tanging paraan para malutas ang kanyang problema. Kabilang banda, natutuwa naman itong si Madam Chantal sa mga nangyayari. Ngayon ay wala nang magiging balakid pa at wala na yung lalaki na nagpapahiya lang naman dito kay Zoe dahil sa hindi naman maganda ang kalagayan nitong si Dax, isa itong kriminal. At natapos na nga ang mga kwento-kwento at balibalita tungkol kay Zoe dahil wala din namang magandang maidudulot ito sa kanya sapagkat sinisira lamang ni Dax ang reputasyon ng kanyang apong si Zoe.